Pag taga Bulacan ka, hindi pwedeng hindi mo alam ang Sir Kelly ni Aling Loring. Dito na talaga siya nanggaling sa Bulacan. Baliwag, specifically. Laman loob siya ng baka na may kahawig siya sa dinuguan, kaya lang ang dinuguan kasi is laman ng baboy. Ang salitang Sir Kelly is, ang pagkakakwento sa akin ng mga tito ko is, kailangan naka-rolling boil siya or kumukulo na parang bumibilog siya. Si Nanay Loring po ang original na nag-invento ng lutong Sir Kelly ng Baliwag. So siguro kung Bulakenyo, merong punto, pagka yung luto na siya, siguro nasabi, sumisircle eh. So, yun ang pagkakakwento lang sa akin, kaya Sir Kelly ang tinawag sa kanya. Panoorin niyo po ang kwento ng Sir Kelly ni Aling Loring na pinagmamalaki ng Baliwag, Bulacan dito sa Tikim TV. Ako si Paul Christian Trinidad, 32 years old. Ako po ang may-ari ng apo ni Aling Loring's Goto and Sir Kelly. Si Aling Loring po ay aking lola. Ako kasi ngayon, bali third generation na ako nung pagluluto ng Sir Kelly. So si lola, unang nagluto, pinasa sa mga anak. And then ngayon, yung mga apo na ang nagpapatuloy ng legacy. Matatagpuan po kami dito sa 704 Rosa Street, Concepcion Subdivision, Baliwag City, Bulacan. Open po kami Monday to Sunday, 6:30 AM to 7 PM. Ang tinda po namin is goto, Sir Kelly, palabok, lumpiang toge, puto. Meron na rin kaming additional na mga rice meals tulad ng inihaw na liempo, beef pares, at marami pa iba. Ang best seller po namin dito is ang goto at Sir Kelly. Ang goto po namin is 50, ang Sir Kelly is 90. Ang palabok namin is 60, lumpiang toge 15, putong puti 15, inihaw na liempo with rice is 65, then beef pares 95. Nagsimula siya noong 1972 ng aking lola na si Aling Loring Leonila Trinidad. At ako naman ay nagsimula nito lamang 2019. Ang recipe na ginagamit ni lola at ang procedure ng pagluluto ng Sir Kelly is same pa din kung ano yung ginagawa niya nung araw hanggang ngayon. Ang Sir Kelly po ay binubuo ng laman loob ng baka, isaw, bituka, atay, puso, at lapay. At mas malasa talaga yung baka kaysa doon sa dinuguan na baboy. Habang niluluto, kailangan kumulo siya nung kulong-kulo. Kaya tinawag siya na Sir Kelly. Kailangan nagro-rolling boil siya.
proseso po ng pagluluto niya is una, maglilinis ng mga isaw, bituka, hihiwain siya ng maliliit, then ilalagay sa kaldero, ilalagay yung mga ingredients na pampalasa, and then suka. Ayun, yun talaga ang mahalaga dyan, yung suka. And then pakukuluan siya for about 30 to 1 hour para malambot. And then pagkulo niya, tsaka natin ilalagay yung sabaw niya na dugo ng baka. Kailangan bumibilog yung kulo niya para malaman natin na siya pwede nang iserve. The best ang Sir Kelly iserve pag kumukulo siya. Yung talagang nagro-rolling boil na kumukulo tapos tsaka masiserve sa customer. Yung talagang napakasarap na kainin. Pagka nagpunta ka ng Baliwag, pagka pinagtanong mo ang pangalang Aling Loring, kasunod na niyan yung Goto and Sir Kelly na talagang binabalik-balikan dito sa lugar namin sa Baliwag. Si Lola Loring talagang legend na dito sa lugar namin sa Baliwag, tsaka talagang kilalang kilala siya. Si Lola Loring po is tubong Baliwag talaga dito sa Baliwag, Bulacan. Nung araw talagang sikat na si Aling Loring, talagang dinadayo na. Nung nasa kanto pa lang yung pwesto, talagang pinipilahan na siya nung talagang pumutok yung luto niya, Sir Kelly. Ngayon po may mga customer na din kami na artista tulad ni Empoy. Solid to, solid. Yung reporter ng si Emil Sumangil. So ayan, last week lang nandito siya, kumain sila ng Goto at Sir Kelly. Tapos nitong last month lang na feature naman kami sa I Wonder ni Susan Enriquez at ni Empoy Marquez. Marami din naman kaming suki na baliwagenyo na tumatangkilik ng aming produkto. Minsan pagka bibili sila, sasabihin sa akin, patikim lang namin sa mga pinsan, ganun. Galing minsan ibang bansa, patikim nila yung Sir Kelly. So nakakatawa lang din na pinapatikim nila yung talagang tatak ng taga-Baliwag at yung tatak ng Aling Lorings. Naisipan ko ituloy yung negosyo ni Lola bilang legacy niya at maipagpatuloy yung luto ng Sir Kelly para maipatikim din sa mga future generations or mga kabataan na hindi pa nakakatikim ng Sir Kelly, lalo na dito sa lugar namin sa Bulacan. Napakalaking ginhawa nung naibalik ko yung pangalang Aling Lorings Goto and Sir Kelly. Talagang gumaan yung buhay namin. Sa awa naman ng Diyos, kahit pa paano nakakabili ko ng sasakyan. Tapos ngayon nakakabili naman ako ng kung anong gusto ko, kung anong gusto kong kainin. So yun, napakalaking tulong sa akin ng negosyo ni nanay na pinamana sa akin.
Ang may papayo ko lang sa mga gusto magnegosyo tulad namin na mayroong mga magulang or lola na magaling magluto, o pahalagahan natin sila kasi di natin alam, baka in the future pwede natin silang gawin yung recipe, gawin nating negosyo. And then at least at the same time maaalala pa rin natin yung lola natin or magulang natin na nanunumbalik ang maganda nilang alaala. Nagpapasalamat ako kay lola at kung nasan man siya, sana proud siya na pinagpatuloy ko yung legacy niya dito sa Baliwag. Na nag-originate sa Baliwag, Bulacan noong 1970s. At ito ay likha ng isang nagngangalang Aling Loring na sinubukan na magluto ng ganong klase ng putahe o ng dinuguan. Usually dito nagsimula ito sa Baliwag. Oo, yung talagang mga taga-Baliwag, alam talaga nila itong Aling Loring. Talagang dinadayo talaga siya. May pagkain kasi silang pangbato at tatak Bulakenyo. Mangako ako na pagpapatuloy ko at magiging hands-on at hindi ko pababayaan kung ano yung nasimulan ni Lola. At kung sakali naman, ipapasa ko din siya at sa mga susunod na henerasyon ng mga kamag-anak pa namin dito sa Baliwag. Yung lasa, same pa rin. Siyempre, mula sa lola hanggang sa apo. Ang pagkain po ng Sir Kelly is pinapartneran po siya ng puto or pwede naman kanin. Sir Kelly at goto sa bayon. Siyempre, ang putong puti. Pagka walang putong puti, hindi masarap ang Sir Kelly. Ang pwesto ni Aling Loring talaga sa kanto. Doon pa lang kumakain na kami. Buong pamilya, hindi lang ako. Para siyang para siyang tinumis na hindi mo iba ang lasa niya, masarap. Ay, yung goto nila. The best din ang goto nila. Kaya, pagpunta mo rito, is either goto ka o sekele or both. Usually ako both eh. Papagalitan ako ng asawa ko pagka wala akong dalang sirkele. Kaya umorder na ako ng 3, tsaka 5 puto. Kasi pag dumaan kami rito, hindi pwedeng hindi dadaan dito. Dahil nga masarap dito. Affordable pa. Napakasarap. Actually, marami akong kinainan na palabok, pero bukod tangi itong kinain ko. Talaga kayang babalik-balikan mo. Ay, masarap din. Actually, lagi ako nagti-takeout doon. Mamaya nga magti-takeout ulit ako after neto. Panalo ang presyo. Kaya okay dito. Actually, gustong-gusto ko tong yung puto pandan. Kasi homemade talaga yung, ang tawag doon, yung kanin niya is galapong talaga. So, napakasarap. One of the best sa Baliwag to. Kaya kilalang kilala yung Aling Loring. Kaya binabalik-balikan talaga dito to. Hindi kami dito, anak. Since doon sa matanda pang Aling Loring, yung mismo talagang matandang may-ari. Yung pang ulam, pwedeng merienda. Punta mo talaga. Pinagyan nilang sarap po. Tsaka palaging bago. Tsaka talagang pati price nila, very competitive. Masarap talaga. Sulit yung ibabayad mo.
Iniimbitahan ko po kayo dito sa aming tingkainan sa Baliwag, Bulacan, ang Apo ni Aling Lorings, Goto and Serkele. Ang FB page po namin is Apo ni Aling Lorings, Goto and Serkele. For more inspiring food stories, please subscribe to Tikim TV YouTube channel.